Ginagamit nila. Dahil daw napigres sila, pinagaling daw kung sino. Hindi nila nakikita na ang Diyos na po. Ay, mas magaling sa kanila. Diba, Brad? Hindi naman din na Opo. diba, galing ko ng Panginoon Diyos sa puso. Diba, sabi nga niya, lalo pa dumami sa Quiapo. Nagpulpo talaga. Lalong dumami, no? Oo, yun lang naman po. Opo. Hindi lang po kayo nag-iisa doon, Tito Nap, Brother Nap, sa ganung emosyon. Lahat po siguro po nang nakakilala kay Yahweh sa tunay nating Panginoon, talagang ganon. Kasi naniniwala po ba kayo ang puso ni Yahweh nasa inyo na? Nasa atin na? So ano po ba, nagingit-ngit siya eh. Nagagalit siya eh. Sabi nga niya, siya Diyos, siya jealous God. Siya seloso eh. Panigbubuing Diyos. Sa tingin po ba yung ginagawa ng mga kapatid natin sa Quiapo yun hindi nagsiselos ang Panginoon. Selos po. Oo. Kaya nga, ang pakiramdam natin ngayon talagang kahit sa TV lang no? Kahit sa radyo lang siguro nakakinig tayo na ganito yung nangyayari sa ganito, sa Quiapo, ganito. So parang napapailing lang tayo lahat. Napapailing tayo dahil hindi nila alam yung kanilang mga ginagawa. Adapt na po natin yung sinabi ng Panginoong Yeshua. Talagang tama po yung kanyang binitawan nung siya ay nandoon bago yung mga huling minuto ng kanyang buhay. Patawarin niyo sila dahil hindi nila alam yung kanilang ginagawa. So, tayo po ba handa na po? Handa na po ba tayo? Sambutin niyo po ang biyaya ni Yahweh ngayong umagang ito. So, sino ba mayroon mga ano po ba sa lahat po naman tayo dito ng mga nais, no? Sino po may mga wala pang trabaho dito? Taas po kayo. Walang buhay na yan. Sinong gusto magkatrabaho? Di pa ako agency ha. Di pa ako agency at hindi pa ako recruiter. Pero tinatanong ko po, sinong gusto magkatrabaho dito? Kasi po pa kamay nyo. Gusto makita ni Iwe. Sino yung mayroong mga gustong personal dito? Mga personal. Gusto ng cellphone, gusto ng ganito. Gusto ng vision, gusto ng ganyan. Sino? Wala po. Isa lang. Yan. Nakikita po kayo ni Iwe. At asahan nyo, pagtapos ng kanyang salita, ngayong magang ito, ibibigay niya sa'yo. Ibibigay niya sa'yo. Ako po talaga nagpapasalamat kay Iwe sa salita niya. Kasi, actually, sabi ko nga po, last time, lagi ko pa sinishare sa inyo, kada nagpe-prepared ako para kay Iwe kumbaga, bago po ako tumayo para sa kanya, sabi ko, paano ko bukas sisimulan? Ano po ba yung isi-share ko? Kayo talaga ang magana sa akin. Kasi kung sa gana ng sarili ko po, hindi po ako katulad ni Brother AJ. Kung paano ako magsalita, kung paano po ako magpaliwanag, siguro hindi ako sa gana ng katulad niya. Pero para kay Iwe, at dahil si Iwe po ang nagsasalita para sa akin, sa kanya po ako po. No? So ito po ang gusto niyang ibigay sa atin. At gawin po natin. Kung yung katulad na tinanong ko po sa inyo kanina, na sino may mga gusto, sino may mga nais. Nakita po ni Iwe yun. At yung pong sinabi ko kanina, mangyayari yun. Hindi pa ako nagsabi nun si Iwe. Mangyayari yun. Kasi ako, experience ko na yan. Pero paano mangyayari yun? Ito po ang word ni Iwe sa atin. Sa umagang ito. Buksan po natin may bukas po kayo sa akin sa aklat po ng mga Daniel. Daniel, chapter 3. Verse 1 to 25 po, basahin po natin.
Aklat ni Daniel, chapter 3, verse 1 to 30 po. Bago po natin basahin po itong kabanatang ito siguro po, ito po. Tayo po napupunan po natin. Nahanap na po ba? Tayo po natin yung iba. Si Richel po ba magaling sa spelling? Magaling po. Tama ba yung strengthening nyo? Tinanong no? Tama yung strengthening nyo. Tama po ba yung spelling? Mali, no? Ano po ba? Dito pa. Tapos ka, okay na lang. Friends. Yan po mahirap sa mahilig mag-text Nakakalimutan yung stress. Sige po. Natagpo na po ba natin yung Daniel? Sige po, basahin po natin ang aklat ng Daniel, chapter 3, verse 1 to 30 po. Ito po ang nasasad po. Si Haring Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng rebulsong ginto na 27 metro ang taas at may 3 metro naman ang lapad. Ipinatuyo niya ito sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Pagkatapos, itinatawag niya ang mga pinuno ng mga rehiyon, mga pinuno ng mga hukbo, mga gobernador ng mga lalawigan, mga tagapayo, mga ingat-yaman, mga hukom, mga maestrado at iba pang mga pinuno ng kaharian para sa pagtatalaga sa nasabing rebulto. Nang nasa harap na sila ng rebulto, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita. Iniuutos sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika na lumuhod at sumamba sa rebultong ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, flauta, lira, sitar, alpa at iba pang instrumento. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay iahagis agad sa naglalagablab na pugon. Nang marinig ng mga tao ang tunog ng mga instrumento, agad silang lumuhod at tumamba sa rebultong ginto.
na ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Sa 8 po, sinamantala ito ng ilang mamamayan ng Babylonia upang paratangan ang mga Hudyo. Sinabi nila kay Haring Nebuchadnezzar, "Mabuhay ang mahal na hari. Iniutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyong rebultong ginto at sino mang makarinig sa tunog ng mga instrumento at sino mang hindi sumunod ay ihahagis sa naglalagablab na pugon." 12, hindi po sumunod sa inyo sina Shadrach, Meshach at Abednego, ang mga Hudyong inilagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos, ni sumasamba sa ipinagawa ninyong rebultong ginto. Nagalit si Haring Nebuchadnezzar nang marinig ito at pinatawag niya ang 3 lalaki. Sinabi niya, "Shadrach, Meshach at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos na sumasamba sa rebultong ginto na aking ipinagawa?" 15, iniuutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong rebulto. Sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento, kung hindi ipahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo ay may Diyos na makapagliligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Sinabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, "Mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto nyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa rebultong ginto na ipinagawa ninyo." Sa 19 po, namula ang mukha ni Haring Nebuchadnezzar sa tindi ng galit nila Shadrach, Meshach at Abednego. Kaya iniutos niyang painitin pa ng 7 ulit ang pugon. Inutusan din niya ang ilang mga pinakamalakas niyang kawal upang gapusin sina Shadrach, Meshach at Abednego at ihagis sa naglalagablab na pugon. Ginapos nga sila at inihagis sa naglalagablab na apoy. Dahil sa mahigpit ng utos ng hari na painitin ang pugon, lumabas ang apoy, kaya nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala kay Shadrach, Meshach at Abednego. Samantala, nakagapos pa rin na bumagsak sa naglalagablab na apoy ang 3 kabataan. Nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebuchadnezzar at itinanong sa kanyang mga tagapayo, "Hindi ba 3 lamang ang inihagis sa apoy?" "Opo, kamahalan," sagot nila. "Bakit 4 ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? At tingin ko ang ika-4 ay parang anak ng Diyos." Lumapit si Haring Nebuchadnezzar sa may bungangan ng pugon. Sinabi niya, "Lumabas kayo riyan at halika rito, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos." Lumabas nga silang 3 mula sa pugon at lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Tinignan sila mabuti ng mga ito, ngunit wala man lamang nakitang bakas ng apoy ang katawan ng 3. Hindi nasunog ni bahagyaman ang kanilang mga buhok at kanilang kasuotan. Hindi rin sila nag-amoy usok. Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Sinugo niya ang kanyang anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na sumampalataya sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ay pinag-uutos ko, sino man mula sa alinmang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay papatayin at ang kanyang bahay ay wawasakin. Walang ibang Diyos na makapagliligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. At sina Shadrach, Meshach at Abednego ay tinaas niya sa tungkulin ng lalawigan ng Babylon. Purihin ko ang Siwe. Yan po. Pag-aralan po natin. Siguro po lahat po tayo alam na. Habang binabasa ko po siguro habang binabasa po natin siguro ito na nandun po tayo sa scene. Nandun tayo sa scene na yun.
Tayo ay naging saksi nung tatlong yon at ng mga pangyayaring yon. Hindi po siguro lingid sa inyo itong istorya nila Shadrach, Meshach at Abednego. Ito pong tatlong Hudyo. Take note po ha. At Hudyo sila. Tayo po ba'y Hudyo? Dalawa lang po Hudyo. Lahat po ba tayo? Tayo Hudyo. Huwag po tayong maniwalang kayo yung mga hintil. No? Kapag naniwala kayo yung mga hintil, maliligaw po kayo yan. Ariin niyo pong ganap kasi sabi ng Panginoong Iwe, oo, dati tayo mga hintil. Pero Diyos siya si Iwe, Diyos siya ng mga Hudyo, Diyos din siya ng mga hintil. At bandang huli sila'y mag-iisa. Sila'y pag-iisahin ko. So, kung tayo yung mga hintil dati, ngayon, Hudyo na tayo. Bakit? Kilala mo na ang Diyos mo. Kilala mo na siya eh. So, hindi ka na hintil. Lumabas ka na doon, pinalaya ka ng niiwe. Pinalaya ka na niya. Kinern, from Gentile to Jew. So, bilang Hudyo, ano po ba ang katangian ng mga Hudyo? Katulad ng mga naibahagi na po sa atin. Isa pong katangian at may pagmamalaki ng mga Hudyo, sila ay talagang faithful at loyal. At nagmamalasakit. So, pagdating po sa kanilang pananampalataya, sa kanilang Diyos, talagang sila ay solid. Kahit hari yung nagutos hindi nila. Wala pong pwedeng makapagsalita or makapangibabaw sa pananaw nilang yun. No, iba po, no? 2012 mo, no? 2012 ba ngayon? Yes. 2012. Year of strengthening. Papalakasin na po. Pero narinig ko bro, Year of the Dragon. Iba po, Year of the Dragon, no? Ako ba, Year of the Dragon? Nakakatawa po, Dragon at nag-ano sila ng Year of the Dragon, pero Pero Year of the Dragon bro, vision eh. lahat, Vision eh. Hindi po ba? Kaya hindi yun di ba? Sa kanila, ganun. no po, sa kanila swerte. Ayun po, 50 daw yung Year of the Beast. Baliktaran po, katulad na lang po ng pinapanood ko kagabi na yung kay Jessica Soho. Yung mga feng shui na yan. Ay nako, nakakalungkot. Dahil ako nga hindi ko mapigilan yung sarili ko kagabi, narinig ng asawa ko eh. Ako, nagkakasala tong babaeng to. Sumasangguni sa manggagaway. Text daw, sabi niya, dali lang naman eh, kasi yung kanyang feng shui advisor, isang text lang daw. Andiyan na para magbigay ng advice, magbigay ng guidance para sa kanyang mga ano. Pero inaamin naman din nila na gabay lang yun. Bandang huli, sasabihin nila, hindi doon nakabase ang kanilang swerte. Opo? Hindi nakabase doon ang kanilang swerte o kapalaran. Pero wala na lang sabihin nyo mga TANGA. Para mga TANGA itong mga to. Alam nyo naman palang hindi kayo aasenso dyan eh. Walang magagawa yung ginagawa ninyo, pati pag ginagawa. Pinag-aaksaya lang kayo ng pera at panahon. Nagkakasala po. So, ito pong 2012, hindi po yan Year of the Dragon, ha? Sa kanila lang yan. Sa kanila na lang mangyari yan. Sa atin po, ito po ay isang panahong mahalaga para kay Iwe. Panahon po ng kanyang mga hinirang. Na tayo ay maging malakas sa lahat sa panahong ito. Malakas para sa kanya. Nang sa ganon, ito rin yung panahon na tayo ay binibigyan na niya ng mandato. Utos. Paano po ba ang hari? Katulad nga ng nabasa natin sa aklat ng Daniel, no? Kung paano nung panahon ni Haring Nebuchadnezzar
isang utos lang, lahat susunod. Siya tao lang, ha? Paano pa ang Diyos? Paano pa si Yahweh? Diyos siya ng mga Diyos. Hari siya ng mga hari. Sino po bang hari ng buhay natin? Si Yahweh, di ba po? Siya po ang hari ng buhay natin. Siya po bang masusunod? So ano po? Siyempre po. So ang utos po niya sa atin sa taong ito, ito po yung panahon na tayo magpakatatag. Ito po ay panahon para tayo ay tumayo para sa Kanya. Bakit po? Mamaya, alaman po natin kung ano po ang kapalit, kung paano tayo, pag tayo tumayo sa Kanya, ano ba yung mangyayari sa atin? Ano ba yung kapalit? Ano ba yung naghihintay na kapalit pag may napatunayan ka kay Yahweh? Balikan po natin yung sa Daniel nga po kanina. Yung po, ito po yung istorya ng tatlong Hudyo, no? Kasi po nung panahon, ito po yung ito pong makulit na haring Nebuchadnezzar na to, nagpagawa ng rebulto. Rebultong gintupa, ha? Nasa na kaya itong rebultong? May nakinabang kaya dito sa rebultong to? Or nasa pawn shop na doon? Kaya yun yung inuukay na composting na ba? Kaya po yun yung mga pira-piraso, no? Sa istorya po ito, si Haring Nebuchadnezzar, siya po ang hari ng Babylonia. At hindi po lingid sa atin ang hari, pag ninais, hindi nababali ang kanyang nais. So meron siyang Diyos, pinaniniwalaan Diyos. Nagpatayo siya ng Diyos, no? Isang rebultong ginto. Na talagang, hindi lang, pagkatapos nung mangyari, matapos gawin yung kanyang rebulto, pinatawag niya lahat. Kasi papasinayaan eh. Papasinayaan. Blessing nga bro. I-bless. So, kumbaga, nandun yung pagpapasinaya, tama po ba? Kumbaga, kung nakatin po kayo sa mga, sa lahat naman po siguro ng structure eh. Cutting mo sa ribbon. Merong ribbon cutting, meron pong opening remarks, mga ganun. So, noong pong pinatawag niya lahat ng mga nasasakupan niya. So, lahat ng mga tao sa kaharian na yon. At ipinag-utos niya sa pamamagitan ng kanyang tagapagbalita na oras na marinig ninuman ang mga tunog ng mga instrumento. Binanggit pa yung mga instrumento na marinig nila. Once na yun, tumunog, patugtugin, lahat susunod. Lahat sasamba. Sabi nga niya, oras na marinig ninyo ang tunog ng instrumento, ayon kay Haring Nebuchadnezzar, kayo'y luluhod. Saan man kayo naroon, luluhod kayo. Ibig sabihin yun ang tanda ng pagsamba nila nung panahon na yon. Doon sa ipinatayong imahe sa rebultong yon nung hari. Lahat po ba ng mga lahat po ba ng mga nasasakupan ni Haring Nebuchadnezzar doon, naniniwala kayo sumunod? Lahat po ba ng sumunod po ba? Siyempre po, susunod. O, maliban po sa tatlo. Susunod po silang lahat kasi hari yun eh. Kaya gusto ko naman At take note po, meron pang parusa kasi, di ba po? Tulad po ng banggit niya po, brother anak. Oras ng mga patunayan, ang sino man na hindi sumamba o sumunod doon, lumuhod, sa tapon, kamatayan, ihahagi sa pugon. Yun ang parusa nun eh. Susunugin ka ng buhay doon. Siguro po tayo lang po mapaso masakit na. Paano pa yun agis ka doon, di sana wala kang magawa, sumamba ka. Pero matapang, may 3 Hudyong matapang. May 3 Hudyong matapang, hindi lang sila Hudyo, no? Hindi lang pinakita ni Yahweh. Pinapakita ni Yahweh, hindi lang sila Hudyo eh. May katungkulan pa sila. Doon sa kaharian ng hari. Pamahala bro Nagpamahala rin to ni Haring Nebuchadnezzar sa Babylonia.
Pero sila ay hindi sumunod sa utos ng hari. Kaya naman, mabasahin niyo po yung iba pa mga verses. Di kumalat ang balita. Siyempre, sa isa bang kaharian, posible naman na wala makakita sa'yo. Kung oras na pinatugtog may pinatugtog at oras na ng pananambahan lahat luluhod, ikaw hindi luluhod. Siyempre, may matang nakakita sa'yo. Yung chismis, yung balita, nakarating sa palasyo, nakarating kay Haring Nebuchadnezzar. Inumbong sila yung tatlo. No? Sabi, meron po. Meron talaga nung unang panahon, mayroon na talaga, ano? Meron po, kaya wag na po. Chinika-chika. Sina Shadrach, Meshach at Abednego, yung tatlong Hudyo. Sabi, mahal na hari. Niloko-loko pa siya, no? Makapangyarihang hari, Haring Nebuchadnezzar, walang papantay sa iyong kapangyarihan bilang hari ng Babylonia. Pinupuri pa siya ng isa na bago ibalita sa kanya. Ano sabi? Ang inyo pong lingkod na sila Shadrach, Meshach at Abednego, hindi po lumuhod, hindi po sumunod sa utos ninyo. Ano pong ginawa ni Hari Nebuchadnezzar? Tinatawag niya yung tatlo. Tinatawag niya, dali-dali. Nung nasa harapan na yung tatlo ng hari, tinanong ni Hari Nebuchadnezzar sila Shadrach, Meshach at Abednego, totoo ba? Totoo ba yung chismis? Totoo ba yung chika? Na hindi kayo sumusunod sa utos ko? Ano sagot ko ng tatlo? Inamin po ba nila? Inamin nila? Matapang bro Okay, no? Oo, no? Lagay po natin. Kung ginawa nila, inamin. Sila po itinanong ni Hari Nebuchadnezzar, sila po ay umamin. Inamin nila na talagay sila tumuway doon sa utos ni Hari Nebuchadnezzar. Isang tanong, isang sagot. Sumusunod ka ba? Sumunod ka ba? Totoo ba yung balita? Totoo po. Sumagot ulit si Hari Nebuchadnezzar. Sa oras na to, inuutusan ko kayo. Lumuhod kayo sa rebultong ginto na aking ipinagawa. Harap-harapan na yun. Close encounter. Face to face bro, Magagalit po si Chang Awi sa atin yan. Face to face with Haring Nebuchadnezzar yan, ha? Isang tanong, isang sagot. Totoo ba? Sabi nila, totoo. Totoo po, mahal na hari. Sinuway nga namin ang utos nyo. O ngayon, oras na to, inuutosan ko kayo tatlo. Tumamba kayo. Dali! Binigyan pa ng chance. Binigyan pa na yung chance. Tumamba kayo, dali. Lumuhod kayo. Ano mong sagot ng tatlo? Sabi ng kahit anong mangyari, patawarin nyo kami, Haring Nebuchadnezzar. Mahal na hari, kinikilala namin ang kapangyarihan nyo. Pero, hindi namin kayang lunukin, hindi namin kayang lumuhod dyan sa Diyos-Diyosan ninyo. So, parusahan nyo na kami. Kahit ihagis nyo pa kami, ihagis nyo na kami doon. Ihagis nyo na kami, parusahan nyo na kami. Ihagis nyo na kami sa pugon. Sinabi ng Galaite po ba nga? Namula sabi, namula. Tumaas yung, alta-pressure, sigurado na. Na-high blood si Hari. Na-high blood si Hari Nebuchadnezzar. Siyempre, nasa harapan siya doon ng... Napahiya ang Hari. Napahiya si Hari Nebuchadnezzar. Napahiya po ba si Hari? Yung Hari doon? Napahiya. Pinuhan ko, Yun lang pagkakataon na may sa kanya. Yun lang po siguro. Yun lang po dahil unang-una,
Totoo po ang kasabihan. At hindi po mas may besto yung kasabihan na yun na pag ang utos ng hari, mababaan. Oo. Hindi kapangyarihan ko. Eh kapag ando po yung kapangyarihan lahat ng authority nasa kanya. Kaya niyang gawin lahat ng ibig niya. Talagang mapapahiya siya. So, nung napahiya siya. Sabihin, hindi pala, kumbaga, ang paghahari niya, 97% dahil meron 3 hindi sumunod. Hindi to, yung authority, 97% lang. Bro, anong tawag pag dito? Namula, ano po nangyari doon? Namula sa galit, no? Namula, na-high blood si Hari Nebuchadnezzar. Pinag-utos niya doon sa mga kawal niya. Dahil diyan, paparusahan ko kayo. Yung pugon, dali. Painitin nyo. 7 times ha, 7 beses na mainit ha. Kung ang temperature ng, ano po bang ako po hindi na nagbe-bake eh. Sino ba na nagbe-bake dito? Wala po ba nagbe-bake? Siguro po ang, kunwari, sabihin natin, ang pinaka-hottest daw na temperature sa kasaysayan ng summer 38 degrees. Mainit na. Mainit na po ha. Malayo pa sa atin yung araw ha. Baga yung init lang ng liwanag niya. Yung sinag ng araw. 38 degrees. Mainit na. Isa 7 times mo pa yun. Dang init na. Bro, nakapagtrabaho ako sa kubunan. Bali, nag-iinit kami ng proto. Bali, nung nagsasanaw ako ng mga kahoy, hindi ka na pwedeng makalapit sa may tubig. Mismo. Yung balat mo, ano na siya, madali na siya mapasok. Opo. May distansya ka Pwede. kailangan. Nandun ang pugot. Puputok daw yan eh. Pag sobrang nainit, puputok eh. Opo. Nakakayanan talaga. Kaya nga po, di ba po, yung mga heat stroke. Yung heat stroke, ganyan po yan eh. Yan ang magiging cause niya, sobrang init. Hindi lang sa body temperature natin, kundi pati sa labahin, pati sa skin. So, sobrang init pa lang. Ang pinag-uusapan, may apoy eh. Pugon nyo, ano ito nun? May apoy po eh. Sino nang kahit bakal nyo, kahit Ano, nakita po ba kayo ang pugon po kasi noon, parang balon, no? Malalim pong balon na nandun po yung nagliliyab ng mga apoy. Doon sila ihulog. Yan po yung pugon, no? Illustrate po natin. Para siya, Pugon, di ba, ang nang bro, nilalagyan nila ng mga kahoy siguro yun. Opo. Ay mga, Nagbabaga ron kay lalim. doon po nila ihulog. Uhulog nila. Malalim po yung balon, tapos nag-aapoy. So, doon po nila ihulog yung paparusahan nila. So, doon pa lang sa, 7 times. Painitin nyo 7 times. Tapos tinawag niya yung pinaka. Pinatawag niya yung pinaka. Ha? Kasi baka maglaban eh. Parang walang pawala. Hindi ka na makapaglaban, hindi ka na makatakas. Ang kaparusahan ko. Pinapos pa sila. Oras mismo na sinabi ni Hari Nebuchadnezzar, lumapit yung mga pinakamalakas niyang tao para igapos yung 3. So, ginapos na silang 3, no? Dinala na sila sa pugon. At iniutos ni Hari Nebuchadnezzar, ihagis na yan. Sinunod po ba? Sinunod po, no? Hinagis. Sabi po, yung mga naghagis, yung mga taong naghagis, yung mga kawal na naghagis sa 3, namatay. Una pa silang namatay. Una pa po silang namatay kaysa doon sa 3. Doon pa lang sa bukana ng pugon, namatay na sila. Dahil sa sobrang init, hindi na nakayanan. So, naihagis po yung 3. Bumagsak sa pugon. Bumagsak sa pugon yung 3. Nakatingala mula sa kanyang pataas ang Hari Nebuchadnezzar at tinitingnan yung 3 doon sa pugon. Taka siya. Parang wala yatang umaaray. Wala yatang nagre-reklamo dyan.
nagreklamo. Nagtataka yung hari, hindi pala nagreklamo. Walang umaaray. Walang, Walang kahit counting Nagsasobrang taka ni Haring Nebuchadnezzar, ang ginawa niya, lumapit pa siya para makita niya. Nung makita niya, buhay ah. Buhay yung tatlo. Uusap pa yan. Sino ba? Sino yung? Di ba tatlo? Sabi niya. Sabi ni Haring Nebuchadnezzar sa... Sabi po nung hari, sa kanyang kawal, di ba tatlo lang yung inihagis? Di ba tatlo lang yung pinahagis ko? Ba't apat yung nakikita ko? Tama ba? Yung nakikita ko? Ba't apat yung nakikita ko nakatayo? Di ba tatlo lang? Ba't apat? Sa sobrang kagilagilalas niya na sitwasyon na yon, nung panahon ni Haring Nebuchadnezzar na yon, ang ginawa niya, pinatigil niya yung apoy doon sa pugon. Pinatigil niya yung apoy sa pugon kasi nagtaka siya eh. Kasi unang-una, buhay yung tatlo. Yung inihagis niya tatlo, buhay. Pangalawang pinagtataka niya, tatlo lang inihagis niya, bakit apat? So, ang ginawa niya, papatayin niyo nga yung pugon. Patayin niyo yung pugon, lalapit siya eh. Papatayin talaga yung pugon. Then, inutusan niya yung tatlo. Shadrach, Meshach, Abednego, halikayo. Mula doon sa pugon, pumahon yung tatlo. Kumarap kay Haring Nebuchadnezzar. At hindi lang sa hari, kundi doon sa lahat ng mga tao. Siyempre, mula doon sa hari, kasama yung mga kasama niya doon sa kapangyarihan. Kasi lahat daw ng gobernador eh. Panahon na yun, nandun eh. Siyempre, napahiya siya. So, ang mangyayari, kamatayan talaga para doon sa tatlo. So, para maibangon niya yung dangal niya, gagawin niya yon sa harap lahat ng mga mamayan niya. So, nung pinaahon niya yung tatlo, nagtaka yung mga tao. Inamoy-amoy sila. Inamoy yung buhok, inamoy ang damit. Anong amoy? Anong amoy nyo? Bango pa rin. Dapat amoy sunog kayo. Dapat amoy puso kayo. May uling. O kaya kahit sabihin na pag-alagala kayo, dapat nag-amoy pawis man lang kayo. Eh, hindi. Sabi po, hindi sila nagalusan, hindi man nag-amoy usok yung kanilang damit at buhok. Anong nangyari po kay Haring Nebuchadnezzar? Nagpalabas siya ng utos. Bagong utos ang ipinalabas niya. Sabi niya, lahat ng mga nakikinig, lahat kayo, ang sino man na yumura, lumapastangan sa pangalan ng Diyos nila Shadrach, Meshach at Abednego, ano man kayong lahi, ano man kayong nasyon, ano man kayong bansa, kamatayan ang kaparusahan para sa inyo. So 29 po yung 28 to 29. Palabas siya ng bagong utos. Nakakatuwa po, no? Pag pinagano, inspired ako kahit na alam ko since before ng makapagbasa po ako ng Biblia way back mula nung bata ako hanggang ngayon. Hindi po ako nagsasawa sa istorya ng aklat na ito. At ako po naniniwala na ito kayang gawin ni Yahweh. At talagang gagawin ni Yahweh sa atin. Paano niya sinamahan itong tatlong to, sila Shadrach, Meshach, at Abednego. Gagawin niya yan para sa iyo. Gagawin niya yan para sa atin. Ano po ba ang dapat natin gawin?
Kaya po sinasabi ni Iyo ngayon eh, tumayo ka. Stand. Stand now. Stand now and be visible. Ano po ba yung visible? Makita ka. Makita ka, magliwanag si Iyo sa'yo. Makita yung katotohanan mula sa'yo. Kasi paano lilitaw yung katotohanan kung pipiliting itago? Kung yung kapatid, kung ang kakilala mo, kung ang kaibigan mo, kung ang mahal mo sa buhay, kung ang klase mo, kung ang katrabaho mo, hindi pa alam ang totoo. Ikaw alam na. Ano magiging feeling mo? Di ba parang nagsisinungaling ka? Parang nagsisinungaling ka, alam mo yung katotohanan, hindi mo sasabihin. Hintayin mo na lang ba na dumating na yung panahon na nagkakagulo na, saka doon ka magsasalita? Wala na silang magagawa. At ni si Iye, wala nang magagawa sa panahon na yun. Dahil ang kaparasahan, nakahanda na. At inihanda na para. Kaya may panahon pa. Ito yung panahon eh. Kaya tayo, ako natutuwa po ako na tayo po ay talagang sa biyaya ng Panginoong Iwe, nakakasunod sa Kanya. Sa biyaya ng Panginoong Iwe, nakakasurvive sa bawat araw ng buhay natin. Kasi hindi po natin pwedeng ialis na walang pagsubok. May pagsubok po ba? Sino po ba sinusubok? Lahat po sinusubok eh. No? Pero magalak ka. Sabi nga, magalak ka. Nakakaranas ka ng pagsubok. Magalak ka. No? Sa bawat pagsubok, ano po bang kailangan? Tayo po ba'y malugmok? Tumayo ka. Dapat kailangan natin tumayo. Bakit po ba tayo kailangan tumayo? Kung tayo po ba ay iinom, kung po tayo, diyan sa tatayo tayo. Hindi naman tayo makakainom, kung tayo tumayo. Siguro po, kung ako hindi tumayo ngayon, hindi ako makakarating dito. Siguro po, ako ay nandun lang at nakaiba. Kailangan natin tumayo para may mangyari. Kailangan mong tumayo para may mangyari sa'yo. Para may mangyari sa atin. Ito yung panahon para tumayo tayo kay Iwe. Tumayo tayo sa katotohanan na siya ay Diyos. At ang pangalan niya ay kailangang malaman ng lahat. At tulad nga po sa Nehemiah, no? Nehemiah 4:20. Kasi po ng mga panahon ng mga panahon, ang ginagamit po nila yung meron po silang ginagamit na parang instrumento. Sungay po yata yun, kwento ba yun sa'yo, Rick? Ni Kuya AJ mo? Meron po silang ginagamit na instrumento. Parang, basta sungay po siya, basta sungay ng isang hayop po yun. Yun po yung ginagamit para sa mga pagtawag po. Pero meron yung may note yun. Baga, pag dalawang ihip, ganito, ang kahulugan. Opo, yung isang ihip na mahaba, ito ang kahulugan. May kahulugan po bawat pag-ihip nung instrumento. Opo. Ako po, kagabi, yun po ang pinapakinggan ko paulit-ulit. Masarap siyang pakinggan. Masarap siyang po. Sa YouTube lang po, marami mo kasi marami, po yan. Yung mga Hudyo sa Israel, hanggang ngayon, ginagawa po. Kaya nga po, ewan ko po, na-share po na po ni Brother AJ, pag nag-formal na po talaga informal na gawain na talaga. Mahanap na nga po siya ng ganun eh. Kasi
Kasi po kailangan po talaga, part po kasi ng worship yun. Part po ng service yun. Once na magsisimula ang service, once na kumbaga declaration yun yung pag-ihip doon sa At yun po maraming pruweba na once na si Yue ang unang sumasaklolo, nakikinig. Kasama sa'yo oras na hinihip mo yun. Buksan niyo po yung ano po, Nehemiah po, 20. Ganito po yan. Sa iba pong salin, mababaw na po ang pagkakasalin dyan. Trompeta. Pero sa iba, sa malalim na salin po, sa mga sumunod pang salin ng original manuscript, merong pangalan yung instrumentong yun. Kalimutan ko lang pong i-save Pero letter S yata, mahirap naman pong sabihin to. Hindi ko naman talaga alam pa. Trumpet din, no? Trumpet na. Yung tungay ng Tungay siya, di ba? Letter S po, pag So, parang nagtunog niya, shovel, hindi ko alam po Basta ganun po. Ganun po yung tawag dun sa instrumentong yun. Kasi po yun ang ginagamit. Noon pa. Pero sabi po dito sa Nehemiah, no? In what place, therefore, you hear the sound of the trumpet, resort ye unto us, our God shall fight for us. Kaya po doon sa mga formal na gawain po, ganun po yun. Opening prayer nga po pinapano muna nila yun. Pinapatunog muna nila. Bago yung magsimula yung formal na service. Gagabi ko lang din po na kapag nakita yun. Kasi ako po talaga, para kung gusto kong talaga pinag-aaralan ko yung hindi naman po masasabing tradisyon, pero kung ano yung buhay ng isang Hudyo. At ganun sila magsamba, ganun sila tumamba kay Yahweh. Ganun yung way nila talaga. Kaya once na, di ba po, sabi nga po na sa Nehemiah God shall fight, Yahweh shall fight for us. Yahweh shall fight for you. Siya ay tatayo para sa'yo. Kung tayo may papakita kay Yahweh, no? Meron ba siyang gagawin para sa atin? Meron siyang gagawin para sa'yo. Ang una po natin dapat gawin, stand. No? Stand now. Stand for Yahweh. Stand for what is right. Kung ano po yung totoo, kung ano ang tama. Stand for His name. Sino pa po ba hindi nakakilala kay Yahweh? Lahat na po nakakilala na kay Yahweh.
Tayo po ay kailangan tumayo para sa katotohanan. Tayo po ay tumayo para sa kanyang pangalan. Tayo ay dapat tumayo at tayuan yung kanyang kapangyarihang ibinigay at pinagkaloob sa atin. Naniniwala po ba kayong yung kapangyarihan, yung authority ni Yahweh, from Yahweh, from Yahweh and Yeshua, nasa iyo? Meron ka? Meron tayo? Hindi ako exaggerated. Pero, totoo po yan. Paniwalaan niyo yan. Na yung authority from Yahweh, to Yeshua, hanggang sa'yo, dala-dala mo yan. Nasa iyo yan. Nasa iyo yan. Kaya pag ang heart mo kung ano man desire, halimbawa sa panahon ito, ano po nakikita nyo na pag nahabag ka sa kapatid mo at sinabi mo sa kapwa mo, may nangyayari. Ewan ko po kung na-experience nyo na yan. Sa kapwa mo, may problema siya. Meron kang binitawang salita lang, sinabayan mo pa ng gawa mo. Dahil kung may problema man siyang pinansyal o may problema siya kung ano man, ginawa mo, may nangyayari. May nangyayari. May authority mayroong authority nagmumula kay iyo na dumadaloy sa'yo. May problema, may malubang sakit yung isang kapatid mo, yung isang kapitbahay mo. Alam mo yung kapangyarihang pinagkatiwala ni Yahweh sa'yo. Pinanalangin mo. Kahit ipinanalangin mo, binulong lang ng panalangin ng puso mo at nag-declare ka. Mahalaga dito yung declaration eh. Hindi na po kailangan ni Yahweh na on that point kailangan mong manalangin ng sobra-sobra OA na panalangin. Kasi ang puso natin na connecta kay Yahweh, hindi natin napapansin ang puso natin na nanalangin. Ang kailangan ng panahon na yon, declaration. I-declare mo kung anong gusto mong mangyari. Sino po ba naka-experience na ng authority ni Yahweh? Dati po. Kung dati pong pananampalataya, mas lalo na ngayon. Mas lalo ngayon. Kung paano nung panahon na tayo ay wala pa sa Kanya. May ilang po. Anong magiging reaction niya? Pero po napansin niyo po ba yung mga kapatid nating ako po hindi ko pa po alam ang pero believe po ako sa kanila. Believe ako sa taglay-taglay nila, lakas ng loob lang. Pero hindi ako believe sa pananampalataya nila. Mga Mormon po. Mga Jehovah's Witness. Yung pinakamatanda po sa klan namin ay bumisita nung December 25 sa tita ko. So, nakipagkwentuhan ako. Sabi ko, Lolo, kumusta na kayo? Eto, mabuti. Ano nang religion mo ngayon? Tanong ko po, ano ba po religion? Anong religion mo na ngayon? Kasi dati parang nakasama namin siya sa born again. Pero hindi pa siya naniniwala sa born again. Pinitiloso pa nga niya yun eh. Wala naman nagpabago sa born again. Born again lang yun. Born again lang kayo dyan. Kasi born again eh. Born lang ng born. Wala naman nagbabago. Banda uli, mababurn kayo. Mababurn.
Mamamatay kayo nang walang pagsisisi. Walang nangyari. Hindi man lang kayo, walang nagbago eh. Nakilala nyo lang, ganun. Oo naman eh. Kahit tayo po, natatapos lang po ba ang pananampalataya natin, nakilala natin, nalaman natin? Hindi po natatapos. Ito nga po ang simula lang eh. Simula pa nga lang to eh. At siguro ito kung kaya kong i-explain to isa-isa, at naiintindihan ko siguro natin ito isa-isa, hindi pa yan. Hindi ka pag-graduate yan. Mahaba-haba pang lakbayin mo. So, ano na, pabalikan ko po yung sinishare ko po kanina. Sabi ko, ano po ang nalihin niya, Lolo? Sumasama-sama ako sa sa Siniyoba. Sinabi po ng Lolo ko. Sabi po, naalala ko yung saksi na yan. May nag-share sa akin na ano na pala ng tayo may naka-ano din yan. encounter po. Nag-away daw talaga sila. Kasi sabi daw niya, tatanong nga kita, paano ka naging saksi ni Kuba? Sabi niya, ganyan. Nandun, pag sinabi saksi, witness. Sabi niya, nandun ka ba nung sino mga alagsan eh? Nag-ano? Hindi, wala. O, paano ka naging saksi? Kaaway kaya ako. Kakaway na kami, di ba? Pero po, tama yung tanong, di ba? Tama po. Magkikita. Tama po yung point. Oo, di ba? Oo. Kaya Kaya lang, naging pilosopo. Sabi ko, Lolo, ano na po marinig nyo? So, sama-sama ako sa mga saksi ni Yoba. Dito nga kami nag-ano sa, may kawit daw po. Hindi na kaya, nandiyan daw po yun. Chapter nila. Kaya pala ganyan ang damit mo, Lolo Pistura. Forma. Kala ko, ministro ka na eh. Ganun sila eh, pagka Sabi ko, biniro ko eh. batang ganyan, nakaano talaga sila. Ano na po yun, kahit na, siya na nga po yung natitirang buhay. Sakla namin kasi lahat na lang natatanda, wala na. So siya na lang yung Ilang mga ilang years. ano na po siya, 76 years old. 76? Ang matanda pa rin si Mama. Opo. Pero nakakatawa naman. Opo. 76 years old na siya. Tapos nakatira siya sa Bacoor, dumadayo pa sa beach. Papasel sa beach. Active pa nga daw po siya doon eh. Pero sumasama-sama nga daw lang po siya doon kasi nahihiya nga rin siya dahil sinusundo daw siya. Para mag-house to house. Sabi ko, nagpabautismo ka na. Ginanong ko talaga eh, nagpabautismo ka na. Nag-iisipan ba niya? Ay, totoo po yun, nag-iisipan po niya. Kasi unang-una po, bago daw po magbabautismohan sa kanila, doon sa saksi ni Yoba, kailangan ka muna magpatotoo. So, ibig sabihin para, kailangan kanila, sabi ko, paano magpatotoo? Kailangan nilang makapag-recruit. At kailangan nilang makapag-house to house muna. Yan ang pamantayan nila bago din sila mapa-anib. Sa ilalim sa... Kailangan po nilang mag-house to house kasi yung in charge na parang in charge sa kanila, nakatingin sa kanila, kasama nila. So, ikakalat sila doon sa isang community. Tapos, house to house, kung paano mag-share. Ganon. Obserbahan yung kapatid na yun. Then, pag nakita mo parang, hindi ko alam, pastor o ano pang tawag nila doon. Definitely po, yung po ang ano nila. Kailangan nilang makapag-recruit muna. Bago. Kumbaga, may papalit. Kasi sila yung kumbaga, taga-ano sila taga-matis lang sila So, kailangan, bago sila maging kaanib, may papalit. May papalit agad. Yun ang training. Pero pag tinignan nyo po, parang nakakabilib yung ganong. Pero mali yung paniniwala.
Mali yung paniniwala.